Tinanggap ng 400 veteran Bangsamoro Mujahideen at Mujahidat ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front ang tig 21,000 pesos o katumbas ng 3 buwan na financial assistance mula sa Office of the Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance o OBMUSC. Ito'y kasunod ng official launching ng tanggapan araw ng Sabado na pinangunahan mismo ni Chief Minister Ahod Ibrahim. Ang detalye mula kay Naphtali Bendol. Ako'y labis na masaya na makasama kayo sa araw na ito sa formal na pagbubukas ng Office of the Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstances o OBMUSC. Ang pagtitipon natin sa araw na ito ay nangangahulugan ng ating seryosong advokasya na kilalanin ang mga sakripisyo at pahalagahan ang karapatan ng mga mujahideen na nag-alay ng kanilang dugo, pawis at pangarap para makamit natin ang autonomiya na tinatamasa natin ngayon. Ito ang ilan sa mga naging mensahe ni Chief Minister Ahod Ibrahim sa launching ng Office of the Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance o OBMUSC araw ng Linggo, March 2. Sa launching, tinanggap ng 400 veteran Bangsamoro Mujahideen at Mujahidat mula sa Moro Islamic Liberation Front at sa Moro National Liberation Front ang financial assistance na nagkakahalaga ng 21,000 pesos o katumbas ng 3 buwan. Tumanggap din ang bawat recipient ng bigas at grocery items. Para po sa rational, there are only 2 reasons bakit tayo nandito. First po, so kaysa, on the outset, we would like to officially introduce to the public the Office of Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance or UBMOSC and its primary mandate. And that is to provide financial assistance to senior and permanently disabled Bangsamoro Mujahideen and Mujahidat from MILF and MNLF. Kadua, most importantly, we are gathered here because we want to formally offer to you, our veteran Mujahideen and Mujahidat, the recognition you deserve. Alam po namin na kailanman walang katumbas na halaga ang inyong nagawa para sa amin at sa buong Bangsamoro. Ngunit hayaan niyo po na sa pamamagitan ng opisina na ito ay matulungan kahit papano ang mga kasalukuyang naghihirap at nahihirapan sa bagong mukha ng laban. Napatulungan ang mga Bangsamoro Mujahideen na nasa laylayan. Bilang isang anak ng Mujahideen at Mujahidat at namuhay sa Camp Abubakar ng ilang taon bago matapos ang giyera, nakita ko po ang inyong naging sakripisyo. Makamtan lamang ang meron tayo ngayon. Gaya po ng sinabi sa himno ng Bangsamoro, ito ay bunga ng pawis, dugo at buhay. Maraming salamat po dahil kayo ang naging daan ng Allah upang magkaroon ng isang Bangsamorong malaya. Sa gunaban niya, pagkagyanta no, hindi ka na matag-bantag lansing, hindi ka na matag opisina, kakawagib niya. Kawagib. Yan man na sa leadership, o my life, niya may pagkama sa barman niya, na kawagib niya ba, kawagib po sinakatawan sa kita no, imakawatot sa kanilan. Na niya ba, alhamdulillah, zukuran tano, so Chief Minister tano. Labi-labi rin sa gunaban niya mga grante, mga veterans, katsukur kay na leadership na so kawagib tano kawagib mo na ipatapanay ba sa guna isaboy na kanong kawagib kamara kali kawagiban at tuntutan no misa sa kuana. Masusing pinag-isipan ang pagbuo sa opisinang ito na dumaan sa maraming konsultasyon sa mga bayani ng Bangsamoro struggle at sa prosesong ito naiintindihan namin na maraming sugat ang nabuksan. Maraming alaala ang binalikan at maraming sakit ang pilit na binabaon sa limot. Hindi po mababayaran ng salapi ang lahat ng ito. Subalit magandang paraan na po ito upang mapukaw ang kamalayan ng ating mga bagong henerasyon
sa mga pinagdaanan ng ating mga Bangsamoro Mujahideen. Naway maging daan ito sa mas malalim na pag-intindi sa konteksto ng Bangsamoro at sa lipunang pinagtutulungan nating hubugin para sa kinabukasan ng ating kabataan. Sa kami siya sa gobyerno na BARM, temporary gangasaligan na bamagapasan namin banali, piyangi na ukit legal, magkokit sa legal, na madsagipano itabang apon siya sa BARM. Madakal i mga programs, mga projects sa pinangadan para sa Arcano. So, niyan mo nagkanggulan na di mo gagaga sa pagkadsasarangan. Niyan ba'y masala ebidensya nina sa gunaban niya na first batch ba niya na sangibog ng 5 gatos. Sa bab sa Manauti area tano, do puasa sa guna na min decision tano sa ceremonial bo 4 gatos. Apun siya kano MILF ando so MNLF. Mamutundog bon sa mga pad. Di no lamidoy ginawa no sulangon no dapan makasalangan sa guna. Ka inshallah subhanahu wa ta'ala na makwano bon ndawsan so talagang min jihad pisabilillah sa da kabartay ataw dan dua-dua da paginalatan sa walay na inshallah subhanahu wa ta'ala na adon baga nga pasal kano mga mayabong ba mataliman ng mga lukas tano ba niya sa guna. Kesa nangyari ba kapagani ng mga tagaparata no amin jihad magizan isinamagad sa sinapang lasagad sa sinapang siya kanong mga babay kaginalangon ng tuba na amin jihad mo langon yapong bidayan na naso nakasangan kanong gusto ka bagal kinanggal bakin gusto ka bagal kinapanyatin na nalubo ba ang bibidayan ino pa malusa Allah Ta'ala na niya ba ikasabi niya ba nagkapagagani tano kapagagani no na niya ba pakanggenya sa kano sa umansolang ano mga tagapadata no qualified yasa ko na niya ba ayunan niya tingnan mga bagasan ni pagkadabang sa kano kapag empleyado no kanagyan madakil madakil kano kita no madakil kano mga watat no pagalit ano na empleyado ikatlo na badal ka ang mga saratin na harapong pagkatinggo masakita no ang mga tabang akulta. Ikapat, na siya sa kapamangagi ang mga scholarship tano ay nagay ka ng mga wata tano. Ikatlo, niya ka ng mga kalsada tano. Kapag ospital, na marakil ka ng mga ospital, siya sa Cotabato niya, siya ka na puna mga probinsya, taman sa Davao to, na binataran na BARM government, siya nakaukit ka no Office of Chief Minister tano sa Kulta, ano iba'y pag-hospital, nayama sila kano pagkabayad din sa hospital na pambayadan na gobyerno na BARM, siya kano Office of Chief Minister tano. Itinatag ang OBM-USC sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 57 o Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance Act of 2024. Layunin ng batas na bigyan ng financial assistance ang mga lalaki at babaeng mujahideen ng MILF at MNLF na isa ng senior citizens o mujahideen na permanent, partial o total disability. Sa ilalim ng Section 5 ng batas, tinukoy dito ang mga mujahideen na may meaningful participation sa actual combat, logistics at aspetong medikal o nakilahok sa struggle for self-determination mula 1969 hanggang 2024 o at least 20 years at underprivileged. Sa unang taon ng implementasyon ng batas, entitled ang mga ito sa lump sum amount na nagkakahalaga ng 84,000 pesos para sa isang taong allowance, habang sa succeeding years naman ay tatanggap ng 7,000 na cash allowance kada buwan ang isang veteran Bangsamoro Mujahideen na ibibigay quarterly. Hindi matatawaran
ang inyong serbisyo sa ating homeland. Kaya maraming salamat sa inyong sakripisyo para sa ating mga anak at kanilang anak. May opisina na sa loob ng Office of the Chief Minister na nakalaan para sa inyo lamang, para hindi na kayo mahirapan pa, alhamdulillah. So, niya ba'y kinapamikir sa niya opisina niya, siya ma-under sa kanong opisina ng Chief Minister na naasal na adan makatiyakap kanong katabang kanong mga mujahidin. Kaya na tiyanin mana nanto ba di ka na mo sabab kanong kahandan mo mga utara ang nakasiyatan mo sa gobyerno na tibang gulay maya pa na sirasaran sa mga mujahidin. Kaya na pambaduan ng gobyerno pagkanay na mga terorista, mga rebelde, mga andon sana di mapiaangaran. Kaya tsaguna, alhamdulillah, na-recognize sa kanong mga mujahidin. Sumindara sa yan. Kaya na niyamong ba'y samapan na kinaadan ang gobyerno tanong niya na sabab kanong kinasakripisyo no, kinapangilay no sa ukit, yanin man na sa gobyerno na makanggay nila sa kawagib taro. Inshallah.